ka-idol, so naging delikado po ang sitwasyon ngayon sa ating prosecution panel. Sa ibinalik po na article of impeachment at hanggat ngayon mga ka-idol wala pa silang tugon. So nagbanta ngayon ang impeachment court na kung hindi sila tumugon mga ka-idol, so maaring mapatawan sila ng contempt mga ka-idol. So hindi pwede itong ibaliwala po ito nila mga ka-idol yung gusto po sa ating impeachment court. So ito yung magandang development po to sa impeachment trial po ni VP Sara mga ka-idol. So hindi nito to pwede baliwalain lang mga ka-idol. So panoorin po natin yung report mga ka-idol. So nagbigay po to ng magandang development po mga ka-idol. So panoorin natin to yung balita tungkol po nito mga ka-idol. Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court. Ikaw mga ka-idol, ay di sagutin na nila, hindi na doon lang sa media. May pamisa-misa pa sila mga ka-idol. Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. Korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron ba mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt, si Speaker ba iko-contempt, or yung mga House prosecutors lang ba? So